Hello, ako po si Sena, 17 years old, and noon po ako'y kabataang may depresyon. And hinahanap ko po yung mga pansamantalang kasiyahan mo sa mga taong kilala and sa mga artista. Nasanay po kung nakatuon yung atensyon ko sa kanila para lang ma-distract ako. Kasi akala ko po noon is sa kanila ko mahanap yung kasiyahan. Namuhay po ako nung nakadepende lang sa mga tao. So, yung mga pansamantalang kasiyahan ko ay nasa kanila. May mga araw na umiiyak ako tuwing gabi. Hindi ko malaman kung bakit kasi hindi ko po alam na meron akong depresyon noon. May pagkakataon na meron akong thoughts na magpakamatay na lang kasi sa mga issue. Hindi lang dahil sa mga tao na pansamantalang kasiyahan ko, kundi sa mga personal kong problem. And yun po yung nagpalala ng kalungkutan ko. That's why umabot po ako sa punto na may suicidal thoughts na ako. Tinry ko pong magpakamatay using yung lubid. Tinali ko po siya dun sa kisame namin. Hindi para kumuha ng attention, kasi dahil sobra na po yung pinagdadaanan ko. Hindi ko po alam kung paano po pagtatagumpayan yun na mag-isa. Nung trinay ko na po na magpakamatay, may mga pagkakataon na hindi po natuloy. Kasi that time, nagtatrabaho na yung Diyos. Hindi ko alam kasi hindi ko alam yung katotohanan noon na nagtatrabaho pala yung Diyos. Pero mostly, nakatuon lang yun sa mga sarili kong iniisip. That's why malungkot ako. And noong time na yun, may mga Sundays na inaaya ko ni Mama na pumunta ng church. So, sinubukan ko pong bumalik. Habang tumatagal, sinubukan kong umattend. And doon na pumasok sa realization ko na bakit konektado lahat ng sinasabi ng lingkod ng Diyos, yung mensahe, sa kung ano yung pinagdaraanan ko. So, umabot sa point na na-realize ko na yung Diyos yung kumakausap sa akin. Nung umaattend ako ng Sundays, dun na natanggap ko yung mensahe ng Diyos. And eventually, nag-engage ako sa mga activities ng mga youth. Na-invite ako sa BYG. And then, eventually, sa pagiging engaged ko sa mga activities ng church, ng youth. So, doon ko nakita na yung kasiyahan na hindi nakadepende sa tao, kundi sa salita ng Diyos. Naisip ko, magpabaptize sa tubig kasi gusto ko nang mabago yung buhay ko. Hindi para matapos yung problema, kundi magkaroon ako ng bagong buhay. Sinunod ko yung bawat gabay ng isang lingkod ng Diyos. Doon po nagsimulang magbago yung buhay ko. Na tanggap ko yung banal na spirito. Tinanggap ko siya sa buhay ko. And siya yung nag-start na magtrabaho sa akin. Salamat sa Diyos kasi ako'y lingkod niya na para magligtas naman ng kaluluwa na once din na na-experience ng sarili kong pagdurusa before. Salamat sa Diyos.